Naitanong mo na ba sa sarili mo, ikaw na nakikinig ngayon, kung ano talaga ang sariling definisyon mo ng paraiso? Siguro para sa marami, iyan yung walang ginagawa, 'di ba? Walang sakit. Oo nga, walang stress. Yung tipong may walang hanggang supply ng pagkain habang nakahiga ka lang sa tabing dagat. I mean, iyan talaga ang pangarap ng karamiwan eh. Isang walang katapusang bakasyon. Tama. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang malalimang pagbusising nating ito ngayon ay posibleng sumira sa lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa pinakasikat na paraiso sa kasaysayan? Nako, siguradong marami ang mapapaisip dyan. Kasi madalas, yung konsepto natin ng paraiso, nakabase lang sa mga pelikula o modernong pantasya. Exactly. Kaya para sa paghimay natin ngayon, ang mga dokumentong nasa harapan natin ay nakasentro sa Lesson 5, Life in Paradise. Isa itong masusing pagsusuri sa kwento ng Garden of Eden mula sa Genesis chapter 2. At maganda yatang linawin natin agad na ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi para makipagtalo tungkol sa relihiyon. No, hindi tayo nandito para sa theological na debate. Ang misyon natin ay himayin ang orihinal na blueprint ng Eden bilang isang sinaunang teksto. Kumbaga, aalamin natin kung ano ba talaga ang sinasabi nito tungkol sa kalikasan nating mga tao, yung mismong layunin natin, at yung konsepto ng magandang buhay. Para kasing habang binabasa ko yung source material natin, pakiramdam ko nagbabasa ako ng orihinal na terms and conditions ng isang kontrata. Na matagal na nating napirmahan pero hindi natin binasa yung fine print. O, ganun nga, yung nag-click ka lang ng I agree tapos nagulat ka sa mga kondisyon. Kaya bago natin pag-usapan kung ano ang ginawa ng mga tao roon, kailangan muna nating intindihin kung saan at ano ba talaga ang lugar na ito. Kasi hindi lang siya basta isang random na gubat. Sige nga, ano ba ang sinasabi ng source natin tungkol sa mismong salitang Eden? Ang salitang Hebreyo na Eden ay may kahulugang delight, pleasure, or abundant fertility. So, sagana at nakakagalak. Okay, masarap pakinggan. Pero yung orihinal na salitang Hebreyo para sa hardin, yung gan, eto yung mas interesting. Ang ibig sabihin ng gan ay isang nakapaloob o protektadong lugar, enclosed o fenced in kumbaga. Teka, kung enclosed siya, ibig sabihin may hangganan, may labas at may loob. Tama. At dyan din nagmula yung salitang paraiso. Galing siya sa sinaunang salitang Persian na nangangahulugang isang enclosed park o pleasure ground. So, hindi siya isang ligaw na kalikasan. Isa itong sagradong espasyo na sadyang inayos. Oh, at makikita mo yan sa hiograpiya niya eh. Ayon sa teksto, may isang ilog na umaagos palabas ng Eden, tapos nahati ito sa apat, yung Tigris, Euphrates, Pishon at Gihon. Okay, himayin natin ito. Kung may ilog na umaagos palabas ng Eden para humati sa apat na malalaking ilog, dahil pababa ang daloy ng tubig. Ibig sabihin, nasa mataas na lugar ang Eden. Exactly. Nasa isang apex o tuktok siya. Pero teka lang, may pushback ako rito. Ibig mo bang sabihin, hindi ito isang gubat kundi isang literal na VIP gated community na may sariling high-tech na irrigation system? Parang ganun na nga ang paglalanawan. At paanong naging eksakto yung mga ilog na Tigris at Euphrates kung, di ba, ayon din sa mismong aklat na ito, nagkaroon ng malaking baha noong panahon ni Noah. Hindi ba babaguhin nun yung buong topografiya ng mundo? Magandang punto iyan. Ipinapaliwanag ng source natin na para sa mga unang nakinig sa kwentong ito, yung mga sinaunang Israelita na kausap ni Moses, pamilyar sila sa Tigris at Euphrates. So kilala nila yung lugar na yun sa Mesopotamia. Oo. Kaya kahit nagbago pa ang hugis ng mundo, yung pagbanggit sa mga ilog na ito ay nagbibigay ng mental na mapa sa kanila. Ipinapakita nito na ang Eden ay idinisenyo bilang isang perpektong ecosystem sa silangan, hindi isang pabula sa mga ulap. So nagbibigay siya ng geographical na anchor. Posibleng sa Eastern Turkey, Armenia, Iraq o Kuwait ito banda. Oo, yan ang tinitingnang posibleng lokasyon. At nakakabilib din kasi may tradisyon ang mga Sumerian tungkol sa isang paraiso na tinatawag nilang
Dilmun, na nasa bandang Persian Gulf naman. Grabe. So may commonality sa mga sinunang kultura tungkol sa isang perpektong lugar na pinagmulan. Exactly. Yun, dahil alam na natin na isa itong mataas at protektadong lugar na maraming tubig, ano naman ang nasa loob nito? Dito na papasok yung dalawang pinaka-kontrobersyal na puno sa kasaysayan eh. Oo, yung mga puno. Sabi sa teksto, puno ang hardin ng mga punong masarap kainin at magandang tingnan. Kumbaga, walang-walang kwentang puno rito. Lahat may purpose. Tama. Pero sa gitna, naroon yung puno ng buhay at yung puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Teka, tungkol dun sa puno ng buhay, ang sabi sa source, may debate raw kung ang tao ba ay likas na immortal mula ng likain o kung kailangan nilang kainin ang bunga nito para mabuhay ng walang hanggan. Oo, conditional immortality ang tawag doon sa teolohiya. Parang sa video game lang, di ba? May healing potion ka na palaging available sa base camp para hindi ka mamatay. Pero ang tanong ko rito, sinasabi ba ng source natin na may magic ang mga bungang ito? Ang nakakabilib dito ay nililinaw ng teksto na walang okultismo o salamang karito. So, walang mahiwagang prutas na kumikinang. Walang ganon. Ang kapangyarihan ng puno ay hindi dahil sa isang misteryosong chemical sa loob ng prutas. Nasa mismong gawa ng pagsunod o pagsuway yung epekto. Kung hindi magic yung prutas, ibig sabihin yung mismong pagtawid sa linya, yung desisyon na sumuway, durong nag-trigger yung epekto. Oo, yung paglabag sa hangganan. At dito papasok yung isang bagay na sigurado akong magugulat ang marami. Kasi kung nasa loob ka ng isang perfectong hardin, May masasarap na pagkain. may puno ng buhay pa, di ba? Iisipin mo siguro, oras na para humiga sa duyan habang buhay. Siyempre, gusto ko na lang mag-relax. Pero narito ang pinakamalaking plot twist sa konsepto natin ng paraiso. May trabaho roon. Wait, really? May trabaho sa paraiso? Parang oxymoron ah. Oo, malinaw sa Genesis 2:15. Inilagay ng Diyos ang tao sa hardin para trabahuhin at alagaan ito. Teka, paano naging paraiso yun kung magpapagod ka? Kasi yung orihinal na salitang Hebreo para sa work doon ay abad. Isinasalin din ito minsan bilang pagsamba o worship. Pero sa kontekstong ito, isa litong literal na pagbubungkal o gardening. Tapos yung salitang alagaan naman. Ang salita dyan ay shamar, na maaari ring isalin bilang bantayan o guard. Okay, teka lang ha. Kung perfecto ang mundo na yun, bakit kailangan pang trabahuhin o bantayan? Parang bumili ka ng milyong-milyong halaga ng smart home na fully automated, tapos kailangan mo pa rin siyang walisan araw-araw. Ano ang point? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin yung sagot sa Genesis 1:13. Sabi roon, ang nilikha ay very good, kapakipakinabang. Okay, very good. Pero hindi ginamit ang salitang perfect sa paraang tapos na at wala nang pwedeng gawin. So hindi siya static. Exactly. Umaapaw siya sa potensyal. Ang trabaho roon ay hindi parusa, kundi isang pribileyo para makibahagi sa patuloy na paglikha ng mundo. At napakahalaga ng kabahagan nito sa ibang mito ng Ancient Near East. Tulad ng alin, may halimbawa ba yung source natin dyan? Oo, halimbawa sa mga mito ng Babylonians, nilikha ang tao para maging alipin. Para gawin yung mga nakakapagod na trabaho para sa mga Diyos. Tama, kasi tinatamad na yung mga Diyos maghukay ng kanal. So sa mga karatig kultura nila, ang tao ay alipin lang. Pero sa Genesis, binigyan ng trabaho ang tao para magamit ang talino, kasanayan at imahinasyon nila. So, ginawa silang mga vicegerents o kinatawan na may otoridad? Oo, co-creator sila. Binigyan ng dignidad ang pagiging produktibo. Grabe, nakakabaliw isipin na ganyan pala kataas ang tingin sa tao sa tekstong iyon kumpara sa ibang kultura noon. Pero teka, hindi naman kumpleto ang pagiging otorisadong kinatawan kung wala kang kalayaang pumili, di ba? Siyempre, kapag may malaking kapangyarihan, may malaking responsibilidad. At doon na pumapasok yung kaisa-isang utos at yung nakakatakot na parusa. Yung bawal kainin ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Oo, at yung konsekwensya na
You shall surely die o tiyak na mamamatay ka. Sabi sa source natin, ang pag-alam ng mabuti at masama rito ay hindi basta pagkakaroon ng moralidad. Nangangahulugan daw itong pagtuklas o pag-angkin sa mga bagay na sumusuporta sa buhay laban sa mga bagay na sumisira rito. Tama. Kumbaga, sinasabi ng tao na ako na ang magdedesisyon kung ano ang tama at mali, hiwalay sa pamantayan ng lumikha. Pero ang tanong, ano yung ibig sabihin ng kamatayan dito? Kasi hindi naman sila agad namatay physically pagkatapos nilang kumain. Nabuhay pa sila ng matagal. Ayon sa wisdom literature at creation theology, ang kamatayan ay hindi lang pisikal. Kasama rito ang napakaraming antas ng pagkasira. Tulad ng ano? Una, espiritual na kamatayan, yung pagkahiwalay sa lumikha. Tapos, may panlipunang pagkakahiwalay o social separation. Yung bigla silang nahiya sa isa't isa at nagtago. Oo, nasira ang tiwala. Tapos nandyan din yung kahirapang pinansyal o ekonomiko dahil isumpa yung lupa, naging mahirap na ang pagbubungkal. At syempre yung emosyonal na pagdudurusa. So ang kamatayan ay yung kabuuang pagkasira ng mga relasyon nila sa lahat ng bagay. At nabanggit sa source na makikita yung malalim na relasyon na ito sa mismong paggamit ng pangalan ng Diyos sa teksto, di ba? Oo, pansinin mo, ginamit yung Lord God o Yahweh Elohim. Ano ang significance nun? Ang Elohim ay naglalarawan ng isang makapangyarihang lumikha ng universo. Pero yung Yahweh, iyon yung personal na pangalan na nagpapakitang nakikipag-ugnayan siya ng malapitan sa tao. Kaya, ano ba talagang ibig sabihin nito? Paano naging tanda ng pagmamahal ang paglalagay ng isang puno na pwedeng pumatay sa kanila doon mismo sa gitna ng paraiso? Kasi yung parusang kamatayan na iyon, hindi siya ginawang pananakot para lang maging sunod-sunuran ng tao. Sa halip, iginagalang nito yung autonomiya ng tao. Kasi kung walang tunay na konsekwensya, walang tunay na kalayaan. Exactly. Pinatutunayan lang nito na ang bawat desisyon ng tao ay may malaking bigat at epekto sa buong sansinukop. Napakalalim nun. So, ikaw na nakikinig sa atin ngayon, kung nararamdaman mo minsan na nauumay ka kapag wala kang ginagawa? Yung hinahanap-hanap mo, yung sense of accomplishment, di ba? Oo, yung gusto mong may matapos, may maambag. Baka akala mo workaholic ka lang, pero hindi. Dahil nakatanim mismo sa orihinal nating disenyo na ang tunay na paraiso ay hindi ang pag-iwas sa trabaho. Hindi nga. Ito ay yung pagkakaroon ng perpektong kapaligiran, may makabuluhang gawain, at may kalayaang pumili. Napakagandang isipin niyan. Ngayon, bago natin tapusin ito, gusto kong mag-iwan ng isang huling palaisipan mula sa teksto na hindi natin gaano natalakay. Ano yon? Ang puno ng buhay. Malayang nakatayo lang yon doon sa hardin. Pwede nila itong kainin anumang oras para maging immortal. Bago sila nagkasala, walang bawal doon. Libre siya. Oo nga, no? Ngunit bakit tila mas na-attract sila sa kaisa-isang puno na ipinagbawal sa kanila? Ano ang sinasabi nito tungkol sa likas na kuryosidad nating mga tao kumpara sa pagiging kontento sa kung ano ang libre at nasa harapan na natin? Isang napakagandang tanong yan para pagnilayan. Pag-isipan mo yan. Hanggang sa susunod nating malalimang pagbusise, maraming salamat sa pagsama sa amin.